beloved Boss Mike Cervera. Monitor ko this past month. Dahil yan ang minomonitor ko this past month. Nako. Ano yun? Ha? Ano yun? Para maliwanagan sila. Tuloy-tuloy natin. Nag-i-scaling up sa social media. Nag-i-scaling up sa TikTok. Lalo na sa TikTok. Sino ba may-ari ng TikTok? Nako. Yan, China. Sino may-ari ng TikTok? So nag-i-scaling up. Ibig sabihin, meron ng all-out support. Tayang pato na. Nako. Medyo binuksan na yung gripo, lumalabas na yung pondo. Ngayon kung yung gripo ay nandito sa ating bansa o nasa West Philippine Sea o nasa Beijing, wala akong pinapahiwatig, Sa tingin mo na, dinala nila yung pera doon sa China. Rektahin mo na. Putik na yan, ano? Pero may nagbukas na ng gripo. Nako. May nagbukas na ng gripo. Kaya makikita mo, dumadami yung vloggers. Nako. Diba? Makikita mo, dumadami yung mga trolls. Nako. Diba? Makikita mo yung offensive sa social media, lalo na sa TikTok. Nako. No? Buti na tanong mo yan na Ina. Oo, naku-curious siya. Mahigit 10 buwan ko lang minomonitor yan. Nako. Pero sa mga media platforms, sa mga comments, naku, overwhelmingly anti-Vice President. More than 90%. Nakita nyo mga kababayan? Pag mainstream media, pansinin daw ninyo. Ang mga comment mga kababayan, puro galit, against, anti. Kanino? Siya magnanakaw. Ay hindi, kay Sara Duterte. Ha? Mga kababayan? Ano? Sa mga mainstream media, bakit? Kanyo? Yung mga nasa mainstream media, mga kababayan, mga totoo yun eh. Hindi yun mga computer. Ha? Yung mga nagko-comment ng kung ano-ano tapos nakalock yung profile. Ay mga kababayan, mga trolls yan. Merong mga troll farm ang gumagawa niyan. Kilala nyo na kung sino. Yung mga real at titignan mo, halimbawa, manonood ka ng mga... yung mga real daw, yung mga totoo lang yan, yung mga nandiyan sa mainstream na mga nagko-comment. ng mga talk shows, manonood ka ng mga news, etc. Tignan mo yung comments. Puro negative. Puro negative, no? Kaya yan naman yung kwan. Mukhang sa next survey, duda ko, magpapatuloy bumaba pa rin si Sara. Kahit Hindi na nga makakabangon. Sorry sa mga kaibigan nating DDS. Hindi na makakabangon si Sara. Hindi na makakaakyat. Pababa ng pababa. Parang escalator, elevator. Walang paakyat. Puro pababa. Tuloy. sabihin nila, pantay na sila ni Tulpo at 25. Pero mo lang galing ka sa 90s, ngayon 25 ka na lang. Narinig ninyo mga kababayan? Nagkamali ba ako na sinabi sa inyo? Si Sara tuloy-tuloy ang pababa, hindi na yan aakyat. Kita nyo, kailan? Nag-90%, bumaba ng bumaba. Naging 70, 61, Naging 50, 45, ngayon 25 na lang. Wala na. Mga kababayan, hirap na itong mga Duterte. Kaya nga mga kababayan, desperadong na sila. Kaya mga kababayan, kung may magbabayad, ulitin ko lang mga kababayan, para sa kaliwanagan. Ang magbabayad ng mga vloggers, ng kung ano-ano, yung mga naghahangad ng posisyon. Yung mga naghahangad na maagaw ang trono, ang upuan sa Malacanang. Sila yun. Pero yung mga nakaupo, wala. Kuripot yun. Paano magbabayad yun? Kung magbabayad lang ng 10, 20, 15, mga kababayan, isang live lang natin yun. Putik na yan. Magla-live na lang tayo. Kita nyo mga kababayan. Isa sa pinakamahusay na political analyst sa bansa ang nagsasabi. Hindi ho sa ordinaryong vlogger na katulad ko. Hindi ho sa ordinaryong vlogger na kokonti lang yung subscriber eh. Ewan ko ba bakit hindi dumadami? Siguro hindi kayo nag-subscribe puro lang kayo like pero hindi kayo nakasubscribe.
Kaya mga kababayan, eto na. Oo. O, shoutout sa inyo lahat. Para hindi kayo magtampo, ha. O, tuloy. Diba? Tapos kapantay mo yung hindi nagpapakilala na kandidato. Nako. Medyo kwan yun, revealing yun. Oo naman, revealing yun. Biruin mo, kapantay na lang ni Sarah yung hindi kilala. Ibig sabihin, mga kababayan, meron pang kredibilidad yung mga hindi kilalang tao. Baka mamaya, mga kababayan, kapag ako nagdeklarang tumakbo ngayon, mas malaki pa yung ko eh. Lalabas na trust rating ko at yung aking lalabas sa survey. Baka si Sarah, mga kababayan, ungusan ko pa. Bakit kanyo, mga kababayan? Wala, mga kababayan eh. Sirang-sira na sila. Up! Hindi tayo nanira dyan. Bagkus, mga kababayan, sila po yung sumisira sa sarili nila. Hindi ho ibang tao. Sa kanila mismo nang gagaling yung kasiraan eh. Ginawa nila, sinalita nila. Nako, mga kababayan. Ang pinakamatindi dyan, mga kababayan, eto. Sa araw-araw na paninira nila kay Pangulong Bongbong Marcos na napakabait, napakapasensyoso, napaka-professional. Ayun, nakikita ng tao. Aba, bakit? Mga kababayan, tandaan nyo mga Pilipino, ayaw ng palaaway na tao. Tama, mali. Ang mga Pilipino, mga kababayan, ayaw ng palaaway eh. Nakita nyo ba na may mga nagtagumpay na palaaway? Wala ho, mga kababayan. Kita nyo? Yung kay Digong, aksidente lang. Bakit kanyo, mga kababayan? Sabi ka mga tao sa pagbabago. Yung pala, mga kababayan, abay, mas masahol pa nung pinalitan ni Digong yung pamumuno ng mga dilawan. Alam niyo yung mga kababayan, sinamantala ng husto, abay, pinagpasasaan ng husto. Oo, grabe no? Minukbang ang kaban ng bayan. Tuloy. Diba revealing yun? Kahit ipagmalaki mo, mataas pa rin ako. Kaya Yan. nag-hesitate yung mga senador. Mataas pa rin ako. Saan ka lang galing? Saan ka lang galing? Yun yung hindi nila maunawaan. Na kung mga kababayan, kung ano yung pinanggalingan. Biruin mo 90%, 25% ka na lang. Mga kababayan, hindi maunawaan ng mga DDS yan. Sabi nila, mataas pa rin, pantay pa rin kay Tulpo eh. Kaya okay lang yun, basta mataas pa rin. Ay nako, iba ho yun. Kapag nakikita na ho ng pababa, buwan-buwan na lang na survey, mga kababayan. Every quarter na lang na survey. Hindi na nakaangat kahit 1 puntos. Kahit 1%, mga kababayan, hindi man lang umangat si Sara Duterte. Bakit kanyo, mga kababayan? Duterte, tatay, kapatid, vice presidente, mga kaalyado, nako, lahat mga kababayan, sangkot sa mga iligal. Yan mga kababayan eh. Hindi ho sa ating galing yan. Bakit kanyo? Aba, laganap naman eh. Laganap naman sa mga mainstream. Sa mga balita, hindi chismis. Tama, Mamita Starto? Hindi chismis eh. Ano masasabi? Hindi, fake news yan. Putik, paano magiging fake news eh? Halos lahat na nga nagsasabi. Ano sinasabi sa mga survey? Kita nyo, mas gusto na nilang ma-impeach si Sara. Anong sinasabi sa survey? Mas gusto nilang imbestigahan ang karumal-dumal na krimeng nangyari ng EJK. Ang mga nangyari dyan sa Pogo, kung sino ba talaga mastermind. Nako, babayan, yan ang hindi maunawaan ng mga mahal na mahal nating DDS. Ang aking 0.6%, 0.666, wala, 1% na. Ibig sabihin, halos na eh. Kaya yung aking self-esteem tumataas eh. Yan. Hindi ako kandidato Kita nyo, mga kababayan? Buti pa si Ronald Llamas eh. Hindi kandidato pero abay sumasabay lang kay Sara eh. Sabi ko nga sa inyo, kahit ako magdeklara ako ngayon tatakbo eh. Malamang mga kababayan, mas gugustuhin nyo pa ako eh. Wala na. So ibig sabihin mga kababayan yan, si Sara Duterte,
wala na, basura na. Bakit? Kanyo, siya rin naman na may gawa. Biruin nyo naman yung pananalita. Oh, ganun ba dapat? Namumulat yung mga tao na mga kababayan. Namumulat na, nako, kung ganito magiging presidente namin, kung ganito lang ang ipapalit na presidente kay Pangulong Bongbong Marcos, ay wag na lang. Idtam manang. Kuna na. Ay, nako. Di ba? Oh, ano pang value? Wala na. Wala nang value. Wala na. Oh, tuloy. Yan. Kaya lahat kayo, tumabi kayo. No? Papunta lang kami sa 2028 ni Michael. Yung aking campaign manager. No, tumabi kayo. Thank you. Akala ko, di mo ko i-acknowledge. Pero kaya ako tinatanong. Baka may maliwala. Joke lang po, ha? Joke lang yan. Naguhuntahan lang kami dito ni Ina at ni Michael. Baka may maliwala. Kaya ako naman tinatanong yung sa social media, Sek. Because, ang na-observe ko din doon sa pagpanalo naman ni Trump, 'di ba? Yung mga Amerikano kasi, sinasabi nila, tingnan nyo, totoo na yung supporters ni Trump are on social media, and yet, for them, yung mainstream media is, attacking Trump. And yet, nanalo sila. So parang naisip ko, could that also happen in the Philippines? Baka naman sa mainstream niya. Palagay mo, anong difference? Diba, si Trump, kahit natalo, yung kanya nakuhang boto, mas mataas pa kay Obama. Tapos, na-weaponize niya yung kanya, mga banat sa kanya, yung kaso sa kanya sa uprising, yung mga kaso niya tungkol dun sa porn star, di ba? Yung na-weaponize niya, siya pa yung ngayon naging biktima. Kaya yung kanyang ratings before the election, pataas ng pataas. Hindi siya pababa like Sarah. Narinig ninyo? Natalo man yung kalaban ni Trump, pero nakita nyo naman nung huling-huli nang nagdeklara na siya yung tatakbo, ay pataas ng pataas, Parang jet nga yun, pataas ng pataas. Kabaliktaran naman kay Sara, mga kababayan, pababa ng pababa. Abay malapit na nga sa lupa. Baka sa susunod, mga kababayan, nasa ilalim na rin ng lupa. Nagtatago tulad ni Kibuloy. Ganun na mangyayari sa kanya Ito, tandaan nyo, mga kababayan. Kapag natalo si Digong, kapag natalo yung mga Duterte sa Davao, wala na. Tapos na ang karera ng mga Duterte sa politika. Naniniwala ba kayo? Biruin ninyo si Digong. Sabi ko nga nung nakaraan, nag-iiyak na. Nag-iiyak sa harap ng mga kapitan na dati hindi niya pinapansin. Ngayon, mga kababayan, may paiyak-iyak na siya. Abay, hirap na mga kababayan. Bakit? Yung Nograles na mamayagpag. Yayang-gayang ka lang. Ay, nako, mga kababayan. Ako po si Nograles. Ang totoong magsisilbi sa inyo. Ganun lang. Si Digong, may paiyak-iyak na, mga kababayan Yung kalaban pa, ngiti-ngiti lang pa-cute-cute lang. So doon nyo makikita, mga kababayan, ang pagkakaiba na ng pangangampanya. Kapag ang kandidato meron ng padrama at meron ng mga style ng pag-iyak-iyak, nagmamakaawa na. Nagpapaawa na mga kababayan para makakuha ng simpatya at boto. Kita nyo, mga kababayan? Tandaan nyo. Yung mga dating idol ni Arnold Lopez. Meron pang paiyak-iyak yun, pero natalo. Kaya Digong, yung paiyak-iyak na yan, ayaw ng mga Pilipino. Natandaan nyo ba si Kiko? Di ba may paiyak-iyak pa, may payakap-yakap pa daw dun sa magsasaka? Ay, kita nyo, ano nangyari? Di ba natalo? Nangulelat. Kita nyo, tumatakbong yon, vice presidente nun. Kita nyo, mga kababayan. Wala na. Pero mga kababayan, ito naman sa akin. Kung ang itatapat nyo lang kay Kiko, si Bongo, si Bato, si Ipe, ay kay Kiko na ako. Anak ng tinapa, at least yun, abogado. Tama, mali. Pansinin ninyo. Itatapat nyo kay Kiko. Sino? Si Bongo, Bato, si Ipe, nako, si Robin, nako. Kababayan naman. Kung ako mamimili naman, pipiliin ko na lang sino? Si Kiko.
Putik na yan, kahit na maging ano yun, maging salungat kay Pangulo. Diba? Maging oposisyon, nako, okay lang. Bakit kanyo? Kahit naman na sino ilagay nyo dyan, meron at meron at meron magkakaroon ng oposisyon. Pero ito matindi mga kababayan. Alam nyo kung ano? Balikan ko to. Banatan mo. Okay. Dahil yan yung minomonitor ko this past month. Yan. Nag-i-scaling up Okay, sa social media. Nag-i-scaling up sa TikTok. Lalo na sa TikTok. Sino ba may-ari ng TikTok? Yan, China. Sino may-ari ng TikTok? China, may-ari ng TikTok. So, nag-i-scaling up. Ibig sabihin, meron ng all-out support. All-out support. Alam nyo naman mga kababayan maikakailan nyo ba na itong mag-ama na Duterte? Mga kababayan, ito mga kababayan talagang lantaran at galing sa kanilang mga bunganga ang pagiging pro-China. Di po ba mga kababayan? Mga pro-China yan ito mga kababayan. Wait lang. Si-save ko lang. Yan. Ito. Papakita ko sa inyo. Baka sabihin nyo wala tayong ebidensya. Ito, tulad na lang yan. Kaila ba sa inyo to? Itong mga ganitong pagkakataon. Nasaan na yan? Ito. Yan, mga kababayan. Nakita nyo yan. O siguro naman hindi kaila sa inyo yung mga yan na pagkakataon. Nasaan sila, mga kababayan? Nasa China. At maraming pagkakataon na nasa China sila. Bakit anong ginagawa nila ron? Sabihin na natin, nakikipagnegosyo. Bakit? China lang ba pwedeng pagnegosyohan? May naalala ba kayo na pinuntahan si Digong na bansa para mag-inganyo na mamumumuhunan dito sa bansa natin? Wala! Bagkus, mga kababayan, pinamigay lahat ng negosyo sa China. Ilalayo ko pa ba? Di ba yung NGCP? Naging kabuuan, mga kababayan, China at mga inchik ang nagmamay-ari na. Piruin ninyo, korporasyon ng Pilipinas na dapat pagmamay-ari. Pagmamay-ari ito ng gobyerno. Pero anong ginawa nung panahon ni Digong? Pinamigay sa China at mga inchik. Ay kita nyo mga kababayan. Sobra mga kababayan Ngayon, kung hindi pa rin kayo mamumulat ng ganyan, nauunawaan ko yung pagiging panatiko nyo. Yung pagiging panatiko ninyo, mga kababayan. Abay, unawang-unawa ko yan. Bakit kanyo? Ganyan yung mga tanga. Hindi namumulat sa katotohanan Hindi namumulat sa mga kapaliwanagan ng iba. Hindi nakikinig sa opinion at pananaw ng iba. Kita nyo mga kababayan? Sila ba ay nakikinig sa pananaw ng iba? Mga kababayan, ang mga DDS, kulang na lang kainin na nilang tae ni Digong naniniwala ba kayo? Bakit kanyo, mga kababayan? Abay, kahit na anong gawin ni Digong para sa kanila, tama Pumatay ng tao. Kita nyo, para sa kanila, tama. Magnakaw. Kita nyo, para sa kanila, tama. Mamigay ng ating mga teritoryo, ay para sa kanila, tama yun. Kita nyo, nasaan? Nasaan naman yung kaliwanagan ng kaisipan ng isang Pilipino doon? Anak ng pati. Wala, mga kababayan. Diba? Buti na lang, nandito sila Mark Ramos. Paano kung wala pa sila Mark Ramos na nagpapaliwanag? Para ipaliwanag kung ano totoo. Di lalong marami silang nalilang. Pakiramdam na ng mga Pilipino. Lahat ng Pilipino, totoo lahat. Yung pinagsasabi ng gunggong na ito. Nakita nyo naman si Sara nandun, nakaupo, mga kababayan. Baka hindi nyo namamalayan. Meron silang eskwela na nakapangalan sa nanay niyan. Sa China. Bakit mga kababayan? Kung, mga kababayan, kung maniniwala kayo na pinangalan lang ng China yung eskwelahan na walang kinalaman si Digong, napakabobo nyo naman.
Napaka ano lang yan, common sense lang ang gagamitin, mga kababayan, malalaman nyo na. Hindi ba papasok sa isipan natin na baka naman kasama din sa korporasyon ang mga Duterte dyan? Di ba mga kababayan? Abay, hindi maaalis. Maraming katanungan. Ang alin? Papasok sa ating isipan na ano? Bakit nga naman pinangalan sa nanay ni Digong? Yung eskwelahan sa China. Baka naman kanila talaga. Di po ba, mga kababayan? Kaya nga mga kababayan, ibalik ko dito. O ba, baka naman itong pondo nito, talagang dito nang gagaling. Oh. Medyo binuksan Kita nyo, taya na pati pato. Sa sobrang desperado nila, taya na pati pato. Alam nyo kung ano yung taya pati pato? Abay, lahatan na mga kababayan eh. All out na ang paglabas ng sandamakmak na pera para manira. Ha, mga kababayan? Para ano? Para manuhol kung saan-saan. Tuloy. up. Ibig sabihin, meron ng all-out support. Tayang pato na. Medyo All-out support. Taya, pati pato. Kumbaga sa ano mga kababayan, kung damit ang itataya nyo, pati pantit brief nyo, pati bra nyo, tinataya nyo na eh. Sa susunod doon mga kababayan, oo, pati tira na eh. Oo, dahil wala nang maitaya mga kababayan, akit na lang sa kwarto. Oo, taya ko na, pati maniko. Ay, nako. Di po ba mga kababayan? Sige tuloy. binuksan na yung gripo, lumalabas na yung pondo. Kita nyo? Binuksan na yung gripo. Lumalabas na yung pondo. Jojo Chavez, huwag kang magtatawa-tawa. Aba, napakababaw lang na paliwanag nung para maintindihan ng mga bobo. Bakit kanyo? Bakit ganun? Mga kababayan, liliwanagin ko lang. Bakit ba ako ganun lagi magpaliwanag? Para bang dinadala mo sa mga bagay na minsan malaswa? Mga kababayan, una sa lahat, sinasabi ko na, ang vlog ko na to hindi para sa inyong mga mulat na, at matatalino. Itong vlog ko na to para sa mga bobo. Bakit? Kasi mga kababayan, yung mga explanation ko, pang ganun yung nauunawaan nila eh. Tama mali? Kaya nga ayoko nang may nagbablog dyan kahit anong pagsasabihin dyan eh. Kahit anong mga banat na walang kakwenta-kwenta eh. Bakit? Alam naman natin ganun sila eh. Bakit mga kababayan? Hinahayaan natin. Hindi tulad ng iba ha. Binablock nila. Ako hindi. Hayaan natin sila. Bakit? Sila yung target natin dito na paliwanagan eh. Tama? Talay. Ngayon kung yung gripo ay nandito sa ating bansa o nasa West Philippine Sea. Nako, ang gripo. Ibig sabihin ng gripo mga kababayan, pera. Gripo, yung pumupondo. Nasaan ba? Nasa bansa? Nasa West Philippine Sea? O nasa China? Sige nga. Kayo mga kababayan, naniniwala ba kayo? Abay, siyempre meron niya sa bansa, kalat-kalat yan. Hindi naman din mga, hindi, ang mga ganit sa pera, hindi naman tatanga-tanga. Hindi nilalagay sa isang lugar yung mga pera niyan. Kinakalat kung saan-saan. Para Para pag nabisto yung isa, meron pang reserba. Mabisto yung dalawa, meron pa, 5. Ganon. Ang mga ganit sa mga pera ay hindi naglalagay sa iisang basket. Lahat po yan mga kababayan, ikinakalat. Ganid nga eh. Kaya mga kababayan, wala nang silbi na patulan pa yung mga DDS na mga nagpo-comment dyan nang wala namang facts. Di po ba? Hindi na kayo nasanay. Yung mga komento ng mga DDS, tang-tanga, pang-mangmang, pang-bobo lang eh. Eto na. O nasa Beijing. Wala akong pinapahiwatig. Diretso mo na. Biruin mo, nasa Beijing daw. Kayo naniniwala na walang nilagay na pera yung mga magnanakaw ng kwarta sa China? Lalo't sila ni utot. Sabi nga ni nung kaibigan natin. Ni utot mga kababayan, wala kayong marinig na
pambabati ko sa China. Abay, kahit na anong gawin nila sa West Philippine Sea, mga kababayan hindi natin marinig. Ha? Kahit utot nila para batikusin ang China. Ganon din yung kanilang mga alagad. Sinong mga alagad? Sila Maharlika, Banatbay at mga amuyong nila. Pababa! Narinig nyo ba? Yung mga vlogger na yan, na makabansa! Oo, para sa bansa yung ginagawa namin Para sa inyo to mga kababayan Pero narinig nyo bang ipagtanggol tong bansa na to? Sige, pagbigyan nyo ako ng isa. Kung etong mga nagtatanggol sa mga Duterte, pinagtanggol nila ni minsan. Ni minsan mga kababayan. Pinagtanggol ba nila itong mga teritoryo natin? Mga kababayan, yung ating mga kinaukulan, yung ating men in uniform, mga kababayan, halos makipagpatayan na. Etong mga ito, mga kababayan, yung mga ganong tao ang tinutuligsa. Kabaliktaran, mga kababayan, sabi ko sa inyo, kung ang mindset ni Digong, ganun na rin ang mindset ng mga ng mga alagad niya. Minana na yung mindset ni Digong. Kaya, kung hindi tinutuligsan ni Digong, ay ganun din sila. Ganun din sila, mga kababayan. Ulitin ko, balikan ko, mga kababayan. Balikan ko. Nasaan na yung kanilang propaganda na magkakagera? Sige nga. Yun yung magkakagera kasi. Magkakagera, kaya kailangan wag natin awayin ng China. Ay, anak ng pating na tinapanayan, kung nabubuhay lang si Andres Bonifacio, pinagtataga na yung ulo. Mga kababayan, kung nabubuhay lang sa bagong panahon na to, si Andres Bonifacio, pinagtataga lahat yung ulo ng mga DDS na yan. Di ba, mga kababayan? Ay, nako. Kaya mga kababayan, sinasabi ko sa inyo, isipin ninyo yung mga pangangatwiran. Baka yung mga pangangatwiran kayo'y nililin lang. Okay ba? Munting tinig. Ito na, tuloy. Pero may nagbukas na ng gripo. May nagbukas na ng gripo. Sino nagbukas ng gripo? Kaya ba bumabaha na ng mga paninira ng napakaraming mga vlogger na mga naninira kay Pangulong Bongbong Marcos? Sino? Sino pa nga ba? Meron pa bang iba? Kaya makikita mo, dumadami yung vloggers. Diba? Makikita mo, dumadami yung mga trolls. Kita nyo. Pansin naman Mag-post ka lang sa FB, mga kababayan, ng isa. Nakita mo kung ano-ano na yung mga mga kino-comment nila. Pero wala namang kinalaman sa sinabi mo. Binati mo lang, pinuri mo lang yung magandang ginawa ni Pangulong Bongbong. Kita nyo. Subukan nyo. Naku, mga kababayan. Napakarami ng comment. Bakit, mga kababayan? Mga troll yan. Nagsalita tayo. Susugurin ka na ng mga DDS na mga engot Our beloved Boss Mike Cervera.